saya na makita kayong lahat dito ngayon. Bago ko talakayin ang tigil putukan sa Iran, may mabilis akong balita mula sa unang ginang ng Estados Unidos. Kahapon, naitala ang unang pagkakahatol sa ilalim ng Take It Down Law na mahalaga ang papel ni unang ginang Melania Trump sa pagpapatibay. Pinoprotektahan ang mga biktima ng mga tahasang sexual na larawang gawa ng AI ng walang kahintulot, online na panliligalig at banta ng karahasan. Malaking tagumpay ito para kay unang ginang Melania Trump at tiyak na ipinagmamalaki ng Pangulo ang pagsisikap ng kanyang asawa na maipasa ang batas na nagpoprotekta sa kabataang Amerikano. Nagpapasalamat kami kay unang ginang Melania Trump at umaasa kaming iba ay magbabalita rin sa makasaysayang paghatol kahapon. Tungkol sa 2 linggong tigil putukan na inihayag ni Pangulong Donald Trump kagabi, ito ay isang tagumpay para sa Estados Unidos ng Amerika na naging posible dahil sa Pangulo at sa ating kahangahangang hukbong sandatahan. Simula pa ng Operasyong Epicompuot, sinabi ni Pangulong Donald Trump na ito ay operasyong militar na tatagal ng 4 hanggang 6 na linggo upang buwagin ang banta ng militar ng radikal na rehimeng Islamiko ng Iran. Dahil sa husay ng mga Amerikanong mandirigma, naabot at talampasan ng Estados Unidos ang mga pangunahing layunin militar sa loob lang ng 38 araw. Winakasan ng militar ng Zerimior ang industrial na base ng depensa ng Iran. Winasak ang kakayahan ng rehimen na gumawa ng sandatang ginagamit nila at ng mga kaalyado para manakit at pumatay ng mga Amerikano at maghasik ng takot sa mundo. Ang kakayahan ng Iran sa paggawa at pag-imbak ng ballistic missile at long-range drone ay naatras ng ilang taon kumpara sa 6 na linggo bago ang Operasyong Epicompuot. Winakasan namin ang karamihan sa mga ballistic missile ng Iran, mga launcher at long-range na attack drone sa mahigit 450 hanggang 1,000 na pag-atake at humigit kumulang 800 na pag-atake sa mga unit ng drone launcher at mga pasilidad ng imbakan ng Iran. Sa kabuuan, mahigit 13,000 na target sa buong Iran ang tinamaan. Muli, lahat ng ito ay sa loob lamang ng 38 araw. Samantala, ang hukbong dagat ng Iran ay tuluyang winasak. Sinira ng Estados Unidos ang mahigit 150 na sasakyang pandagat sa kabuuan, kabilang ang 16 na buong klase ng mga barkong pandigma ng Iran. Dati ang pinakamalaking ang puwersa ng submarino ng Iran sa gitnang silangan, pero ngayon wala na itong natitirang submarino. 77% ng dating napakalaking inventaryo ng mahigit 5,000 na mga minang pandagat ng Iran ay naging target din at nawasak. Halos wala ng silbihang puwersa ng himpapawid ng Iran matapos makuha ng Estados Unidos ang ganap na kontrol sa himpapawid ng bansa nitong mga nakaraang linggo. Bago ang Operasyong Epicompuot, karaniwang 30 hanggang 100 beses kada araw, lumilipad ang puwersa ng himpapawid ng Iran. Ngayon, ang bilang na yan ay 0. Malaki ang nabawas sa kakayahan ng Iran na pondohan at suportahan ang mga grupong terorista na kumikilos para sa kanila. Ngayon, hindi na kaya magpamudmud ng Iran ng armas sa mga grupong kumikilos para sa kanila sa reyon. At higit dito, hindi na rin sila makakakuha ng sandatang nuklear. Bago ang matagumpay na operasyong ito, agresibong pinalawak ng Iran ang kanilang arsenal ng mga balistikong misil na maikling saklaw. Gamit ang mga armas at hukbong dagat, tinangka nilang magtipon ng lakas militar sa paligid ng bansa upang maging agarang banta sa militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan, mga kaalyado at malayang mundo. Sinusunod ng Iran ang mapanganib at agresibong estratehiyang ito sa isang dahilan, upang gawing bihag ang mundo sa kanilang mga teroristang ambisyon. Gagamitin ng mga Iranian ang pinalawak nilang kakayahan bilang panangga para sa kanilang pangunahing layunin. Gumawa ng mga bombang nuklear sa loob ng kanilang bansa. Ngunit ang kanilang mga mapanirang at masamang plano ay nawasak kasama ng kanilang hukbo, programang nuclear at karamihan ng kanilang mga pinuno, kabilang nga ang dating pinakamataas na pinuno na si Ali Khamenei. Ang kanilang mga estruktura ng command and control ay nayanig matapos tamaan ng mahigit 2,000 beses. Marami sa mga natitirang leader ay natatakot at hindi na nila kayang malayang maglakbay sa bansa o magtipon ng hayagan. Dahil sa husay ng mga mandirigma at pamumuno ng punong komandante, nasaksihan ng mundo ang mabilis at matagumpay na tagumpay sa militar na bihira sa kasaysayan. Sinimula ni Pangulong Trump ang operasyong Matinding Put na may mga estratehikong layuning militar at malinaw na nakamit ng Estados Unidos ang mga iyon.
Sa pagdiriwang ng tagumpay na ito, ginugunita rin natin ang 13 Amerikanong bayani na nag-alay ng buhay para sa layuning ito. Alam ko na si Pangulong Trump at ang ating dakilang hukbo, pati na rin ang buong bansa, ay nabibigay galang sa kanilang pinakadakilang sakripisyo at hindi natin sila malilimutan. Naway pagpalain ng Diyos ang kanilang mga pamilya. Ang matatapang na pagsisikap ng lahat ng ating kahangahangang miyembro ng Sandatahang Lakas ay nagbigay ng pinakamalaking impluensya para sa Pangulo ng Estados Unidos, na nagbigay daan sa kanya at sa kanyang mga lider na makilahok sa mahihirap na negosasyon nitong mga nakaraang linggo, na ngayon ay nagbukas ng daan para sa isang naiibang solusyon, diplomatiko at para sa pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Dahil sa matinding presyon ng Pangulo at tagumpay ng Operasyon Furia Epica, napilitan ng rehimen ng Iran na humiling at sa huli ay sumakayon sa isang panukalang tigil putukan kasama ang Estados Unidos. Hindi na kayang tiisin ng Iran ang tuloy-tuloy na pambobomba o isugal ang mangyayari matapos ang deadline na 8:00 ng gabi na itinakda ni Pangulong Trump kagabi. Pumayag ang Iran na buksan ang kipot ng Hormuz at ayon sa Pangulo, may panukala tayong natanggap mula sa Iran na magandang batayan sa negosasyon. Maraming hindi tumpak na ulat mula sa media ngayon tungkol sa mga negosasyon at plano. Kaya hayaan ninyong maging malinaw ako at ituwid ang record. Ang mga Iranian ay orihinal na nagharap ng isang 10-puntong plano na talagang hindi seryoso, hindi katanggap-tanggap at tuluyang itinakwil. Literal ay itinapon ito sa basurahan ni na Pangulong Trump at ang negotiation team niya. Maraming mga media sa silid na ito ang maling nag-ulat na ito ay magiging katanggap-tanggap para sa Estados Unidos. At ayon ay mali. Habang papalapit ang deadline ng Pangulo at winawasak ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang Iran bawat oras, kinilala ng rehimen ang realidad sa negotiation team. Nagpresenta sila ng mas makatuwiran, ganap na naiba, at pinaikling plano sa Pangulo at kanyang team. Nagpasya sina Pangulong Trump at ang kanyang team na ang binagong plano ay magandang basehan para sa negosasyon at iakma ito sa ating 15 point na panukala. Ang mga pulang linya ng Pangulo na tumutukoy sa pagtatapos ng muling pagpayaman ng Iran ay nananatili at ganoon pa rin ang resulta. Walang saysayang ideya na tatanggapin ni Pangulong Trump ang listahan ng mga kahilingan ng Iran bilang kasunduan. Ang Pangulo ay gagawa lang ng kasunduang makakabuti sa interes ng Estados Unidos. Siya at kanyang team sa negosasyon ay magfo-focus sa pagsisikap na ito sa susunod na 2 linggo, basta't bukas ang kipot ng Hormuz nang walang mga paghihigpit o pagkaantala. Ang mga negosasyong ito, na sensitibo at komplikado, ay isasagawa ng lihim sa susunod na 2 linggo. Pinapapayuhan ko ang media na huwag maglabas ng kwentong walang basehan. Ibang sinasabi ng Iran sa publiko o sa media kumpara sa mga sinasabi nila ng pribado sa Estados Unidos sa Pangulo at grupo nito. Huwag maliitin ang kakayahan ni Pangulong Trump na isulong ang interes ng Amerika at mamagitan para sa kapayapaan. Si Pangulong Trump ay kilala sa paggawa ng magagandang kasunduan para sa Amerika at mga Amerikano. Tinatanggap lang niya ang kasunduang inuuna ang bansa. Sa puntong yon, sasagutin ko na ang inyong mga tanong. Alam kong marami kang tanong. Kasama natin si Shane Harris ng AMAC Newsline. Shane, salamat sa pagpunta. Maaari ka na magsimula? Salamat sa pagtanggap, Caroline. 2 tanong. Matapos ang anunsyo ng tigil putukan, kung tapos na ang labanan sa Iran, ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Amerikano tungkol sa kung ano ang nakamit para sa ban sa Operasyon Epic Fury? Sa palagay ko, nabanggit ko na ang karamihan yan sa aking mga naunang pahayag. 6 na linggo na ang nakaraan, sinabi ng Pangulo sa mga Amerikano na sinimulan niya ang operasyon para alisin ang agarang banta ng Iran. Ang bantang iyon ay halos nawasak na ngayon. Ang kanilang hukbong dagat, ang kanilang mga misil, ang kanilang industriya na base ng depensa at ang plano nilang gumawa ng bombang nuklear ay hindi napapayagan salamat sa kahangahangang tagumpay ng Operasyong Furia Epica nitong nakaraang 38 araw. Talaga na nakamit ito at ngayon ay papasok na tayo sa susunod na yugto ng negosasyon para ayusin ang ilang mahahalagang detalye. At sino ang nakakaalam, baka makapagpamamagitan pa tayo ng isang kasunduan na magdadala ng pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. At pangalawa, ano ang mensahe ng Pangulo para sa mga nakatatandang Amerikano na mas madalas bumoto at maaaring maging mapagpasya sa susunod na midterm elections? Mahalang Pangulo ang mga nakatatanda sa bansa. Tulad ng alam mo, nilagdaan ng Pangulo ang Working Families Tax Cut noong nakaraang taon na nagbaba ng buwis sa Social Security para sa mga nakatatanda. Sa Working Families Tax Cut, halos 70% ng mga nakatatanda ay hindi na magbabayad ng buwis sa Social Security. Malaking tagumpay ito para sa mga nakatatanda, gitnang uri at pamilyang manggagawa. Wala nang buwis sa tip at overtime. Next week na ang deadline ng income tax.
Maririnig din niyo ang Panggulo kung paano nakinabang ang mga tao sa kaniyang mga pulisya at ikinararangal kong ipaalam na mabibiyahe siya sa Nevada at Arizona sa susunod na linggo para bigyang diin ang tagumpay na ito. Salamat sa papunta, Shane, Gabe. Ayon sa media ng Iran, isinara nila ngayon ang Strait of Hormuz bilang tugon sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ano ang naging sagot ng White House dito? Kakabanggit mula ng mga tagumpay sa militar, kaya naiintindihan ko. Pero sa estratehikong pananaw, paano ipinapaliwanag ng gobyerno na wala ng mas malaking impluwensyang pang-ekonomiya ang Iran ngayon kumpara noong bago nagsimula ang Tungkol sa unang ulat na inilabas ng Iranian state media, nabisuhan na ang Pangulo bago ako umakyat sa entablado. Hindi ito katanggap-tanggap at gaya ng dati, ibang sinasabi nila sa publiko at pribado. Nakakita tayo ng pagtaas ng trapiko sa kipot na yon at inuulit ko ang kahilingan ng Pangulo na agad at ligtas na buksan muli ang kipot ng Hormuz. Iyan ang inaasahan niya at nasabi na rin ng pribado na iyon ang dapat mangyari kaya hindi totoo ang mga pampublikong ulat na ito. Caroline, nagbanta kahapon ng Pangulo na maaaring magwakas ang sibilisasyon kung walang kasunduan sa tigil putukan. Kung naintindihan na sinabi na ng mga lider ng Iran noon ang kamatayan sa Amerika, bakit magiging angkop para sa Pangulo ng Estados Unidos na gumamit ng ganitong uri ng pananalita kapag pinag-uusapan ang mga sibilyang target? Ilalike ba ng Pangulo ang Islam nang tinapos niya noong weekend ang post sa Truth Social ng purihin si Allah? Magagalit ba rito ang mga kaalyadong Muslim sa buong mundo? Naiintindihan ko ang tanong sa retorika ng Pangulo, pero para sa kanya, mahalaga ang resulta. Sa totoo lang, ang kanyang matinding retorika at matatag na negosasyon ang nagbunga ng resulta ang nakikita nyo ngayon. Hayagang inamin ng Iran kagabi na gusto nila ang tigil putukan sa palitan nila at ng Estados Unidos dahil hindi na nila kaya ang pambubomba ng ating makapangyarihan at nakamamatay na sandatahang lakas. Nanghako silang huling buksan ang kipot ng Hormuz na panalagutin sila ng Pangulo at maigpit na binabantayan ng pamahalaan sa real time. Hindi ba dapat seryosohin ng mundo ang kanyang mga salita? Dapat igalang at pakinggan ng mundo ang kanyang mga salita at maunawaan na mas mahalaga sa Pangulo ang resulta. Ang mga Iranian na umatras, hindi si Pangulong Trump. Sinabi niya na magdaranas sila ng matinding mga kahihinatnan gaya ng iyong inilarawan hanggang sa deadline na 8:00 ng gabi kung hindi nila muling bubuksan ang kipot ng Hormuz. At ano ang ginawa nila kagabi? Tinanggap nilang muling buksan ang kipot ng Hormuz. Gusto ni Pangulong Trump na maisama ang Lebanon sa kasunduang pangkapayapaan dahil sa tumitinding mga pag-atake ng Israel doon, nagdulot ng 12-12 ng biktima. Siyempre, hindi kasama ang Lebanon sa tigil putukan. Ipinabatid ito sa lahat ng mga kasangkot. Ipinahayag kahapon ni Punong Ministro Netanyahu ang suporta sa tigil putukan at sa mga pagsisikap ng Estados Unidos at tiniyak sa Pangulo na mananatili silang kapakipakinabang nakatuwang sa susunod na 2 linggo. Posible bang gusto rin ng Pangulo na isama ang Lebanon sa hinaharap dahil tila ito ay nakakaapekto o sumisira sa tigil putukan doon? Sigurado akong patuloy pa rin itong pag-uusapan ni Punong Ministro Netanyahu, Estados Unidos, Israel at iba pang kasangkot. Pero sa ngayon, di sila kabilang sa kasunduan ng tigil putukan. Jeff? Salamat. Sasali ba ang Estados Unidos sa negosasyon kasama ang Iran sa Islamabad sa Biyernes? Maaari kong ianunsyo na magpapadala ang Pangulo ng negotiation team na pinangungunahan ni Vice Presidente J.D. Vance, Special Envoy Witkoff at Ginoong Kushner sa Islamabad mayong weekend. Gaganapin ang unang round sa Sabado ng umaga lokal na oras at inaabangan namin ang mga papupulong na ito ng harapan. Ano ang papel ng Pangulo para sa mga himaywa sa pagmamanaman at pagtulong sa kipot ng Hormuz simula ngayon? Binanggit ito ng Pangulo kaninang umaga. Magpapatuloy kaming magbantay ng maigi. Tutulog kami hanggat kaya, pero inaasahan naming Iran ang gagawa nito, malinaw na sinabi ng Pangulo. Ayon sa kanyang pahayag kahapon, nakadepende ang tigil putukan sa ligtas na pagbubukas ng kipot ng Hormuz na napanbesisyonan kagabi. Alam namin kailangan ng oras, pero ito ang gusto ng Pangulo at hihingin niya ito sa lahat. Siyempre, yung naka-birding blazer. Maraming salamat. Siyempre, pagkatapos ay sa harap mo. Andrew, okay lang, di ka naman nakaberde. Ang klasikong blazer na ito ay napakaganda ng pagkakatabas. Kaya tungkol sa retorika ng presidente, noong sinalakay ng Estados Unidos ang Iraq noong 2003 sinabi ni George W. Bush sa isang mensahe para sa mga mamamayang Iraqi na ang kampanyang militar ay nakatuon laban sa mga taong walang batas na mumuno sa inyong bansa at hindi laban sa inyo.
Kahapon, nagbanta ang presidente na wawasakin ang buong sibilisasyon ng Iran. Ang buong sibilisasyon nito, hindi lang ang pamahalaang Iranian, kundi pati ang sibilisasyon ng Iran at ang mga mamamayang Iranian. Ang mga Amerikano ay naging moral na leader sa kasaysayan nila sa paglaban sa ibang pamahalaan, hindi laban sa mga sibilisasyon. Paano masasabi ng presidente na may moral na kataasan ng Amerika kung siya mismo ay nagbabanta ng pagwasak sa mga sibilisasyon at hindi tinuturing ang digmaan bilang laban sa ibang pamahalaan? Andrew, tingin ko dapat mo suriin ang mga ginawa ng Pangulong ito nitong 6 na linggo at ang tapang ng ating sandatahang lakas ng Estados Unidos na halos nilipol ang hukbo ng isang ilegal na rehimeng Islamiko na sumisigaw ng kamatayan sa Amerika sa loob ng 47 taon at nakapatay at lumumpo ng libu-libong sundalong Amerikano sa nakalipas na 50 taon. Ang presidente ay may moral na kahigitan kumpara sa teroristang rehime ng Iran at ang pagsalungat dito ay isang insulto. Sa lahat ng paggalang, hindi. Sa lahat ng paggalang, Si Jalang. Kung titignan ang nangyayari ngayon sa Lebanon at pagtaas ng pag-atake ng Israel, may pag-aalala bang sinusubukan ni Netanyahu? Upang tapusin ang tigil putukan, Nakipag-usap ang Pangulo kay punong ministro Netanyahu kagabi kung saan muling ipinahayag ni Netanyahu ang suporta niya sa Pangulo at binigyang diin na mahalagang kaalyado ng Estados Unidos ang Israel. sila ay naging pambihirang katuwang sa nakaraang 6 na linggo at lubos kaming nagpapasalamat sa kanilang makabayani at matapang na pagsisikap. Nagkaroon ng pag-uusap ang Pangulo kagabi at ito ay sinapubliko sa buong mundo. Para lang mag-follow up, Ituloy mo lang. Salamat. Caroline, may tanong ako tungkol sa Iran at may isa pa akong tanong tungkol sa batas ng dignidad. Sige. Tungkol sa Iran, sinasabi na nagkaroon ng tigil putukan matapos ang interbensyon ng dalawang hindi inaasahang salik, si J.D. Vance at ang Sina. Ano ang naging papel ng mga ito para maisara ang kasunduan? Malaki ang naging papel ni BC Vance dito mula pa sa simula. Siya, syempre, ang kanang kamay ng Pangulo. Siya ang BC Presidente ng Estados Unidos. Lahat ng pag-uusap ay sinalihan niya at siya na ngayon ang mangunguna sa bagong negosasyon. Sa Islamabad, sa bandang huli ng linggong ito, kaugnay ng China, nagkaroon ng mga pag-uusap sa pagitan ng pinakamataas na antas ng ating pamahalaan at ng pamahalaan ng China. Malaki ang respeto ng Pangulo kay Pangulong Xi. Salamat. Sa pakikipagtulungan sa kanya at sa bansang iyon, sabik siyang bumisita sa China sa loob lamang ng ilang linggo. Ang Dignity Act ay suportado sa Kongreso at makakatulong sa ilang ilegal na imigrante para sa daan tungo sa pagkamamamayan. Ano ang posisyon ng White House tungkol sa batas na ito? At pipirmahan ba ito ng Pangulo kung makarating ito sa kanyang mesa? Hindi ko pa nakakausap ang Pangulo tungkol sa batas na ito. Kakausapin ko siya at agad naming ilalabas ang formal na posisyon namin. Sige lang. Iminungkahi ng Pangulo sa isang panayam na yon na susuportahan niya ang isang magkasarib na aksyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran para maningil ng bayad sa mga barko na dumadaan sa kipot. Sa tingin ba niya dapat makinabang ang Estados Unidos sa kipot ng Hormuz? Isang ideya itong iminungkahi ng Pangulo at pag-uusapan sa susunod na 2 linggo. Ngunit ang pangunahing prioridad ng Pangulo ay muling buksan ang kipot na iyon ng walang limitasyon, kahit sa pamamagitan ng toll o iba pang paraan. Tungkol sa lubhang pinayamang uranium, nagbigay ba ng indikasyon ang Iran na basta nilang isusuko ito sa gobyerno? Inaasahan ba ng Pangulo na kailangan pa niya magpadala ng tropang panlupa para gawin yon? Nasa pinakatuktok ng mga prioridad ito para sa Pangulo at negotiation team habang naghahanda sila para sa susunod na pag-uusap. Tulad ng sinabi ko, ito ay red line na hindi aatrasan ng Pangulo. Determinado siyang tiyakin na mangyayari ito, sana sa diplomasya ito makamit. Nagbigay ba sila ng indikasyon na ibibigay ito? Oo, nagbigay sila. Sarah, Trevor, Ayon sa balita mula Iran, pinaandar ang air defense sa ilang lusod at may mga pagsabog sa Isfahan. Sino kasalukuyang gumugumba sa Iran? Ilang minuto na mula sa mamaulat na yon? Kailangan kong kumpirmahin ito sa National Security Team. Sikasuhin ko ito at mabibigay ako ng sagot sa inyo. Balikan lang natin yung usapan kanina tungkol sa sibilisasyon. Hindi ko pa nakikita o nasusuri ang mga ulat na yon. Hindi dahil walang tiwala, Trevor. Gusto ko lang muna makumpirma sa eksperto. gaya ng sinabi ko sa Vice-Presidente ngayong umaga, ang tigil putukan na ito ay marupok. Likas talagang marupok ang mga tigil putukan. Nakita natin ito sa 12 araw na digmaan ng Iran at Israel noong nakaraang taon.
Minsan, tumatagal bago maging epektibo ang tigil putukan. Dahil sa Operasyong Furia Epica, nawasak namin ang sentro ng command and control ng Iran, kaya nahirapan silang magpadala ng mensahe sa kanilang hanay. Naiintindihan namin yon. Humihingi kami ng kaunting pasensya, pero gusto namin maipatupad agad at igalang ng lahat ang tigil putukan. Salamat. Paano naman ang mga Amerikano? Simula pa kay Ronald Reagan, sinasabi na ng mga Pangulong Amerikano na hindi mapapanalo at hindi dapat simulan ang digmaang nuklear. Ganun pa rin ba ang tingin ng administrasyon, lalo na sa mga sinabi ng Pangulo tungkol sa sibilisasyon? Hindi nagbago ang aming posisyon tungkol sa polisyang yan, Heidi. Carol? Salamat Carol. Kung isasalang-alang ang bigat ng sinabi niya kahapon, ano ang pagkakaintindi ninyo sa ibig niyang sabihin ng sinabi niyang mawawala ang sibilisasyon? Para sa akin, matinding banta yon mula sa presidente ng Estados Unidos, kaya umatras ang rehimen ng Iran, na humiling ng tigil putukan at pumayag na muling buksan ang kipot ng Hormuz. Malakas ang banta na nadulot ng resulta, at tulad ng sabi ng kalihim ng digmaan sa Pentagon kaninang umaga, hindi ito bantang hungkag. May listahan ng mga target ang Pentagon alas 8 kagabi kung hindi bubuksan ng Iran ang kipot. Ano ang ginawa nila? Dapat tayo magpasalamat. Salamat. Ginagawa ko siyang moral na gabay sa mundo. Ang iyong kasamahan na si Andrew ay nagtanong ng parehong tanong kanina at inuulit ko ito. Ano mang pahiwatig dito sa silid na ang Iran ay may moral na kataasan kaysa sa Estados Unidos ay isang insulto kung isasaalang-alang ang mga kalupitang ginawa nila, hindi ba? Dahil sa mga kalupitang ginawa nila laban sa ating mga tao at sandatahang lakas sa nakaraang 50 taon. John, maaari ka nang magpatuloy. Salamat. Napakamahalay. May dalawang tanong ako. Isa ay tungkol sa magkasanib na pahayag ng mga kaalyadong Europeo ng Estados Unidos at NATO kaninang umaga. Sa kanilang magkasanib na pahayag, binanggit nila ang kipot ng Hormuz. Mag-aambag ang ating pamahalaan para matiyak ang kalayaan sa paglalayag sa kipot ng Hormuz. Ano ang tugon ng gobyerno sa pahayag na ito? Makakatulong ba ito mapaluwag ang sitwasyon sa pagkikita ng Pangulo at kalihim general ng OTAN mamayang hapon? May sipi ako mula sa Pangulo ng Estados Unidos tungkol sa OTAN na gusto kong ibahagi. Sila ay nasubok at nabigo. Nakakalungkot na iniwan ng OTAN ang mga Amerikano netong 6 na linggo kahit ang mga Amerikano ang nagpopondo sa kanilang depensa. Tulad ng alam ninyo, makikipagkita si Pangulong Trump kay Secretary Rute makalipas ang ilang oras dito sa White House at alam kong sabik siyang magkaroon ng isang tapat at bukas na pag-uusap sa kanya. At pangalawa, kaugnay ng sigalot na ito, gaya ng itinuro mo, sinabi ni Pangulong Trump na nagkaroon ng pagbabago ng rehimen matapos ang 38 araw. Ang pagbabagong iyon ng rehimen ba ay nagdala ng mas maraming kalayaan para sa mga mamamayang Iranian? Sa tingin ko medyo maaga pa para itanong yan, John. Umaasa kami na ganoon ang mangyayari pero hindi pa natin yon nakikita. Si Ginang Caroline. Caroline, tungkol sa paniningil ng Iran ng bayad sa pagdaan sa kipot ng Hormuz, narinig kitang binanggit ang ilang mga pulang linya na itinakda ng Pangulo. Pero hindi ko narinig ng paniningil ng bayad sa pagdaan sa kipot ay isa sa mga pulang linya ngayon. Katanggap-tanggap pa sa Estados Unidos, sa huli, kung magtagumpay ang mga Iranian na maningil sa Strait of Hormuz. Sa palagay ko, malinaw at direktang sinabi ng Pangulo kagabi sa Truth Social na ang tigil putukan ay depende sa malaya, ligtas at agarang pabubukas ng Strait of Hormuz. Iyan ay malinaw na pahayag at dapat unawain ng literal. Ibig sabihin, Libre. Kerry, tuloy mo. Oo, walang limitasyon. Pati tol. Oh, Kerry. May update sa paniningil ng tol. Bakit papayagan ng US ang Iran maningil sa Strait of Hormuz? Dayong matagal na natin itong tinututulan. Uulitin ko, hindi namin sinabing tuluyan na naming tinanggap ito. Mungkahin ng Pangulo ang pakikipagtulungan, pero sinabi niya ang gusto niyang agad mabuksan muli ang strait ng walang limitasyon. Yun mismo ang higigiit natin sa kanila. Sige, yon. At pangalawang tanong. May pamilya at kaibigan ako sa Iran. Iranian ako at nakakontak ko sila kahit may blackout. Kahapon, isa sa kamag-anak ko nagpaalam sa akin. Kaya anong mensahe ang dapat naming ibigay sa mga Iranian na nagtatanong kung anong gagawin at paano manatiling ligtas dahil hindi nila alam ang dapat gawin? Sa tingin ko, ang prioridad ng Pangulo at ang prioridad ko bilang tagapagsalita niya ay tiyaking balinaw ang mensaheng ipinapadala sa sambayan ng Amerikano na siya ring trabaho ko ngayon. Tungkol sa mga Iranian, inalis ng Pangulo ang agarang banta ng kanilang militar laban sa Estados Unidos, mga kaalyado at puwersa natin sa rehiyon.
Gaya ng matagal ang sabi ng Pangulo, umaasa siya na magiging bansa ng kapayapaan at kasaganaan ng Iran. Pumapasok tayo sa bagong yugto ng negosasyon para makamit ang kasunduan sa bagong pamahalaan na magdudulot ng katatagan sa gitnang silangan. Sandali, pero sabi niya dapat silang manatili sa bahay at bawiin ang kanilang bansa. May kontradiksyon, di ba? Paano mo ito haharapin? Pumasok kami sa bagong yugto ng negosasyon kasama ang natitirang miyembro ng rehimen at kausap para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon, kabilang ang mga Iranian. Caroline, ikaw na nakaasol, magsalita ka. Oo. Salamat, Caroline. Inilabas ng White House ang pahayag ng gobyerno ng Iran ang pagdaan sa kipot ay i-coordinate kasama ang sandatahang lakas ng Iran. Simula ngayon, sinong may hawak sa kipot ng Hormuz? Ang mga pahayag na ito ay inilabas 12 oras na ang nakalipas. Inaasahan naming agad na mabubuksan ang kipot. Tulad ng nabanggit ko, tumaas ang trapiko sa kipot at patuloy namin itong minomonitor araw-araw. May isa pang tanong. Sino ang may kontrol sa kipot na yon? May tanong tungkol sa mga deportasyon ng mga opisyal ng Iran at negosasyon, pero may paunang alalahanin sa seguridad kay Pamalawang Pangulo Vance. Sa negosasyon ng kapayapaan, sina Stacy Whitcomb at Jared Kushner ay tinalakay ang deportasyon ng pamangkin ni General Soleimani na balak ipa-deport ng administrasyong Trump. Mga kamag-anak o pamilya ng opisyal ng Iran sa Estados Unidos. Siyempre, kung sino mang nandito sa mapanlinlang na paraan. Naiintindihan ko na isa sa mga nabawi ang visa ng Kalihim Rubio at ang deport ng ICE ay humingi ng asylum ng hindi totoo. Labag ito sa mga batas ng Estados Unidos. Lahat ng nandito ng illegal o mapanlinlang ay sakop ng batas sa imigrasyon at palalayasin. Alam ko na pangunahing prioridad ito ng kagawaran ng Estado na katuwang ang kagawaran ng seguridad. Tungkol sa seguridad ng Pangalawang Pangulo, natitiwala kami sa United States Secret Service sa kanilang trabaho para panatilihing ligtas ang Pangalawang Pangulo at ang koponan ng negosasyon. Napakahusay ng kanilang trabaho at kumpiyansa kami sa kanila. Caroline, ikaw na sa likod, pwede ka na magsalita. Salamat, Caroline. Sabi ng Pangulo, Cuba na ang susunod. Ano ang mensahe mo sa mga Amerikano at ano ang aasahan ng mga Cuban? Nang sinabi ni Pangulong Trump iyon at nilinaw pagkatapos, ang ibig niya sabihin ay babagsak na ang rehimeng Cuban. Napakahina ng kanilang bansa. Mahina ang posisyon nila sa ekonomiya at halatang hirap sa pananalapi. Sawa na rin ang mga Cuban sa kanilang gobyerno at may dahilan sila. Patuloy ang mga diskusyon sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Wala pa akong update o anunsyo ngayon tungkol sa pulisya para sa Cuba. Caroline, kumusta? Salamat, Caroline. Sinabi ni Sekretaryo Hegseth kanina na mananatili ang tropang Amerikano sa rehiyon. Ano ang aasahan sa kanila sa lugar ng operasyon sa susunod na 2 linggo at sa hinaharap? Para sa mga partikular na impormasyon tungkol sa mga puwersya at tagamitan sa gitnang silangan, makipag-ugnayan sa Pentagon. Tandaan ang sinabi ng sekretaryo at mismong Pangulo ang muling nagsabi na hindi tayo agad maglilipat ng anuman. 2 linggong tigil putukan ito at naniniwala kaming hahantong ito sa magandang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ngunit titiyakin naming laging handa ang ating sandatahang lakas, Commander-in-Chief. Gusto ko pa na ilan sa likod. Siyempre, salamat. Salamat po. Salamat pero ako, wala. Sasagutin ko. Salamat. Tungkol sa NATO, alam mo ba kung sinasaalang-alang pa rin ng Estados Unidos ang pag-alis? Posible pa rin ba yon? Tinalakay na ito ng Pangulo at pag-uusapan pa kasama si Kalihim General Duty mamaya. Baka marinig din niyo siya pagkatapos ng pulo ngayong hapon. Salamat sa lahat.